Imbestigahan ng DILG ang nangyaring karahasan sa demolisyon sa Silverio Compound kahapon. Aalamin po ng kagawaran kung gumamit ng labis na puwersa ang mga pulis. At kung po niyan, makausap natin si Interior Secretary Jesse Robredo. Good morning po, Secretary. Good morning, Igan. Magandang umaga po sa lahat. Okay, sa pagkakataon pong nasilip nyo itong pangyayari dyan po sa Parañaque, may paliwanag na ho ba itong mga opisyal ng SWAT kung bakit to naging ganun yung reaction nila sa mga nagprotesta? Una po, ang hinahanap kung sino nga po yung namalo habang nakaposes na yung mga nahuli. Sasampahan po ng kaso yung lahat na nangharas ng pulis. Opo. Subalit yung nagbalabis po sa kanyang tungkulin. Opo. Iimbestigahan at sasampahan ng kaso rin. Nalaman na ho ba kaninong bala nang galing yung isang namatay po? Hindi pa, Igan. Oo. Hapon pa iniimbestiga yun. Hinihinga ho yung kooperasyon ng pamilya. Kasi sa umpisa ho ata may pag-alanlangan na ipa-autopsy. Okay. Kung kailangan natin malaman kung talaga hong bala, kung ano ho yung nakamatay sa kanya. At pinabalistics na po ang baril ng mga SWAT. Pinarafin test na po yung mga pulis. Opo. Talaga naman pong agarang inimbestiga yun. Yung mga namamaril na nakita natin dito sa video, nakatutok pa sa mga tao, blank bullet ho ba talaga yun, Secretary? Ang report ko ay blank bullets. Oo. Pero kailangan siguro, Igan, bago po natin bigyan ng conclusion, Oo. siguruhin po natin na talagang blank bullet. Ayan ho, kasi allowed ho ba siya Hindi sa siya blank bullet, sa plastic bullet. plastic bullet? Okay. Allowed ho ba, pero plastic bullet, ibig sabihin, pwedeng tumama rin ho, di ba? Opo. Ang katunayan parang mas stunt type siya ho kesa yung parang yung plastic bullet to Oo. mas naninindak at nakakasakit. Ang SWAT ho ba allowed talaga sa mga ganitong uri ng... Kailangan ho talagang backup yung CTM. Ang Okay. katunayan yung SWAT ho deterrent. kasi may anti-riot police tayo, di ho ba? Ang anti-riot police ho, pag napansin nyo, hindi siya armed. Oo. Pero kaya ho merong SWAT kasi pag nagkagulo nga kagaya kahapon, meron naman hong seguridad, hindi lang po yung police kundi yung mamamayan. Okay, sabi ho ni Chairman Eta Rosales ng CHR, dapat di raw po nagdadala ng baril ng mga tear gas sa demolisyon. Ano bang natin dyan role sa Secretary? Ang una ho, ang mga gamit hong ito ay nakatabi dyan. Gagamitin lang po pag kailangan siya. Ika nga ho, sabi ko, ito ho ay deterrent at the same time. Para lang mas malinaw, Arnold. Halimbawa ho, parehos lang yung nagdi-demolish, yung police at yung di-demolish. Kagaya po nito, may molotov, may bote, lahat na gamit. Hindi na ho masusupil yan dahil wala nga ho deterrent. Bukod sa pagdisarma po ng mga SWAT members, may baka ilang pa ho bang maaaring parusa silang kaharapin? Ang sa akin ho, hindi lang po bukod sa pagdisarma. Oo. Kung sino man ho yung nagmalabi sa kanya pong tungkulin kahapon, Oo. may kaso ho yun. Okay, sa panig naman ho ng mga informal settler, sila ho'y namato eh. Parang wala rin ho bang pananagutan yung mga leader nito? Ang una po yung yung mga nahuli kahapon, ang direktiba ho nun, sampahan ng kaso. Okay. Ang kaso ho nun, alarm and scandal, kung may deadly weapon na nakuha po, illegal possession ng deadly weapon. At kung ituturo ho kung sino yung mga nagpasimuno nun, dapat sampahan din ang kaso. Okay, yung lokal na pamahalaan, anong pananagutan? Sabi ho ni Congressman Edwin Olivares, meron daw hong kasunduan na wag muna ituloy ang demolisyon. Ano ho bang impormasyon nakarating sa tanggapan ninyo? Nung nakarang Biyernes o Huwebes, sinulatan ko si Mayor Bernabe. Okay. Dahil nga po yung i-demolish, humihingi mo ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Opo. At nung Biyernes nung Linggo, pati si Congressman Mariano tumawag sa akin. Opo. Ang binubuhusan na ho namin, nag-usap kahapon ng umaga. Opo. Ang problema lang ho, ang talagang tumugon lang ho sa usapan yung kapulisan. Nung mag-uumpisa ho na yung problema, pumunta ho yung representative ng informal settler sa Krame. At nung mag-uusap na ho sila sa Parañaque,
Pumayag ko si Mayor Bernabe na mag-usap po sa City Hall ng Parañaque. Opo. Hindi na ho sila nagkatagpo-tagpo. Okay, ito ho ba informal settler at sinasabi ho, may mga titulo na raw silang pinanghawakan? Hindi ko alam gaano yung legalidad niyan. Okay. Igan. Oo. Ang talagang issue lang ho dyan ganito. Una, may miscommunication at palagay ko kulang ng tiwala yung magkabilang panig. Oo. Ang sabi ho ng City Government ng Parañaque, Talipapalang. ang i-demolish sila ay talipapalang. Talipapalang. Oh. Dahil nga ho kung yung mga bahay ang kanilang i-demolish, meron hong ibang meron hong ibang requirement yun. Opo. Tipatan, compensation, ito ho yung UDHA. Oo. Subalit yung mga commercial establishments ho talaga, ang katunayan, hindi ho nasasakop ito ng UDHA. Oho. Pinagtalunan po kahapon kung paano yung bahay daw ay ang ilalim, tindahan. Yun ho sana yung dapat pinag-usapan. Okay. Until na hinaras po yung polis ng mga natagaron. Okay. Sa panig niyo, itong reaksyon ba ng polis, labis sa inaasahan o tama lang po, Secretary? Ako lang po hanggang dun sa hindi nila sinaktan yung Nakaposas. nakaposas. Oho. Palagay ko ay commensurate po yung response ng polis. Oo. Ay, hindi ho pwede na Huli na. makikita ng mamamayan na ang para ho bang ikaw mismo ang nag-i-initiate na magkaroon po ng gulo. Okay. Dapat ho yung ganun sinusupil, kaya tama lang po siguro yung response. Tsaka ng pag pulis. nakita uli ito ng mga kasamahan nila, di lalo pang tataas pa tensyon. Nahuli na nga, sasaktan pa. Ayun. Tama ka dyan, Igan. Diba? Sa ganang yan, na palagay ko ho yung nahuli na dinala na po sa presinto, sinampa ng kaso, hindi na sinaktan. Kasi hindi natawag ng katungkulan nila yan. Yan ay gigil na. Sa totoo, ang katunayan ho hinihingi ho sa may kapangyarihan at otoridad na mas mahaba ho yung kanyang pag-unawa at pagpasensya. Okay. Secretary, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat din. Interior Secretary Jesse Robredo ng DILG.